Magandang magandang hapon po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa hapon na ito at muli tayong makapakinig ng kanyang mensahe. Sandali tayong manalangin. Aming Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at humihingi ng iyong tulong. Humihingi ng iyong karunungan at lakas. Lalo ngayon sa hapon na ito na challenging din sa amin ang panahon at kami din ay maaring antukin. Ngunit inihiling namin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa mga naririto na makikinig ng iyong mensahe. Nawa ito ay maging nagamitin mong kasangkapan, lalo sa mga kasama namin rito na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Tulungan mo ang iyong lingkod sa pangangaral ng Ebanghelyo na ito ay maipaliwanag niya ng malinaw. Bagamat may takot at kaba, ngunit siya ay nagtitiwala sa inyo na kayo magbibigay ng ang tulong at gabay. Ang banal na Espiritu ay siya ang magsasalita upang ang iyong ebanghelyo, ang iyong salita ay maipangaral ng mayroong kalinawan at mayroong talim. At kami ay umaasa lamang sa iyong biyaya sa lahat ng mga ito, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating buhay, isa sa pinakamasaya at isa sa masabi natin na importanteng bagay, meron tayong isang kaibigan. Lalo pa kung itong kaibigan natin na ito talagang tunay at tapat na kaibigan. So, lahat naman siguro sa atin dito may kaibigan at nakaranas na magkaroon ng kaibigan. Sa Biblia, may dalawang magkaibigan na talagang masasabi natin na tapat at tunay ang kanilang pakikipagkaibigan sa isa't isa. Bagamat maraming hamon at pagsubok ang kanilang hinarap, ay nanatili itong matibay hanggang sa huli, kahit nga buhay ng isa ay naging kapalit nito. Ito ang kwento ng pakikipagkaibigan ni Haring David at Jonathan na anak ni Haring Saul, na talagang tanyag na kwento sa Biblia, lalo sa mga kids Bible study, sa pag-aaral ng mga bata, talaga namang itong kwento ni Haring David at Jonathan ay isa sa pinakatanyag. Dahil nga sa mga aral na makukuha natin dito, hindi lamang sa kanilang pakikipagkaibigan, ngunit pati sa buhay ng isang tao ng Diyos. Ngunit dahil nga ang pakikipagkaibigan nila talaga naman ang highlight ng kanilang ng kwento, talagang ang pagkakaibigan na yun ay simbolo ng katapatan at pag-ibig na nagagawin ang lahat para sa iyong kaibigan dahil ito ay tama, makakabuti at magbibigay lugod sa pangalan ng Diyos. Ang kanilang pagkakaibigan ay kinalulugdan ng Diyos at nagbibigay kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Ngunit sa isang banda, meron din naman na pakikipagkaibigan na kinaayawan at kinasusuklaman ng Diyos, at ito ang ating tatalakayin sa hapon na ito. Ito ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Sabi ng isang tanyag na kasabihan, o this is a common adage, na naririnig nyo at maraming beses din siguro dati ay ginagamit o nagagamit nyo pa, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ibig sabihin, kung sino ang iyong mga kaibigan, ito ang salamin o nagiging salamin kung anong uring tao ka, ang asal mo, ang hilig mo, o ang iyong kinahuhumalingan. Maganda ang bunga ng kasabihang ito, lalo pa kung ang iyong kaibigan o ang iyong mga kaibigan ay maayos o maaayos at madadala ka sa tama, lalo na sa Panginoon. Ngunit may hindi magandang bunga ito kung ang dahilan upang ikaw ay malihis ng landas at lalong masadlak sa kasalanan. Tatlong punto ang ating tatalakayin. Unang-una dito,
ang pagkakaunawa sa tunay na kahulugan ng sanlibutan sa ating talata. At bago pa yan, nakalimutan ko, ang ating talata, buksan natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Santiago. Ito Kabanata 4, talata 4. So James chapter 4, verse 4. Ay sabi ng salita ng Diyos, mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So gaya nga ng aking nabanggit, 3 punto ang ating tatalakayin sa ating mensahe. Una ay ang pagkakaunawa sa tunay na kahulugan ng sanlibutan sa ating talata. Ang pangalawa ay pagkakaunawa sa kahulugan ng pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Ang ikatatlo, mga dahilan kung bakit tayo hindi dapat makipagkaibigan sa sanlibutan o ang mga panganib nito. At syempre, ang ating pang-apat ay ang mga praktikal na bagay at ang ating mga paglalapat. Unang punto, pagkakaunawa sa tunay na kahulugan ng sanlibutan sa ating talata. So James chapter 4 verse 4, ito ay tumutukoy hindi ito sa pisikal na mundo o sa ating daigdig na ating tinitirahan, ngunit ito ay naglalayo na ipaliwanag at tinutukoy na ito ay tungkol sa mga tao na naninirahan dito. Ito ay ang mga tao na hindi mananampalataya, ang mga tao na hindi kumikilala sa Diyos, ang mga tao na rebelde at patuloy na namumuhay sa kasalanan. Sila ay mga tao na walang takot sa Diyos. Sa madaling salita, sila ang tinutukoy na kaaway ng Diyos sa teksto ng James chapter 4 verse 4. Kaya kung ikaw na mananampalataya na kumikilala sa Diyos ay magkakaroon ng pakikipagkaibigan sa mga hindi mananampalataya, ikaw ay nagiging kaaway ng Diyos. At ang ikalawa naman, pagkakaunawa sa kahulugan ng pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Baka marahil magtaka kayo, sasabihin nyo, mahigpit pala, parang bawal pala na makipagkaibigan sa hindi mananampalataya. Ito ang ating lilinawin at ito ang ating tatalakayin sa ikalawang punto na ito. Na ano ba talaga ang ibig sabihin ng pakikipagkaibigan sa sanlibutan o sa mga hindi mananampalataya? So, ibig sabihin nito, ikaw ay mayroong malapit na relasyon sa kanila. Mayroon kang kagalakan at kasabikan sa kanila na alam mo na ang mga tao na ito ay walang pagkakakilala sa Diyos. Nalulugod ka sa kanilang mga ginagawa at dahilan na sila ay ang makaimpluwensya sa iyo imbes na ikaw. So ganito ang nangyayari kung meron tayong mga kaibigan na mga unbeliever o wala pa sa Panginoon. So ito ang ating tingnan. Ganito ba ang ating damdamin sa kanila? Tayo ba ay mayroong malalim na relasyon sa kanila? Tayo ba ay may kagalakan sa kanila? Tayo ba ay nalulugod sa kanilang ginagawa kahit pa ito ay kasalanan na? Maraming patunay na ganito ang nangyari ng mga mananampalataya. Mayroong mga kaibigan na hindi mananampalataya. Mayroong isang pastor doon sa Canada, ito ay kanyang testimonya, na siya daw ay mananampalataya na, ngunit siya ay karoon ng mga kaibigan, especially ito, yung mga pinsan niya ito karoon siya ng malalim na relasyon dito, siya ay mananampalataya, ang grupo na yun ng kanyang mga pinsan na kanyang mga naging kaibigan ay hindi mga mananampalataya, walang mga pagkakakilala. Siya ay nagkaroon ng pagtataka sa kanyang sarili, na siya ang nadadala o siya ang naiimpluwensyahan ng kanyang mga kaibigan, na imbis siya ang maka-impluwensya dito. So ang mga gawa ng kanyang mga kaibigan na yun ay kanyang nagagawa. Ang mga nais ay kanyang kinahumalingan.
ang kabuuan ng buhay ay kanyang nagagaya. Kaya siya ay nagising at nagpasalamat sa Panginoon, ay hindi hinayaan ng Panginoon na tuluyan siyang maimpluwensyahan ito. Nakakalungkot ito kung tayo ang madadala ng ating mga itinuturing na mga kaibigan na wala sa Panginoon. Ito ay nagiging dahilan upang ikaw ay mahulog sa kasalanan at hindi ka na nagiging maingat sa iyong patutuo. Sabi ng aklat ng awit, mga awit, kabanata 39, talata 1, Psalm chapter 39, verse 1, sabi dito, aking sinabi, ako'y mag-iingat sa aking mga lakad upang huwag magkasala sa aking dila. Iingatan ko ang aking bibig na parang binusalan hanggat ang masasama ay nasa aking harapan. At karagdagan ay ang 1 Corinthians chapter 15 verse 33, 1 Corinthians chapter 15 verse 33, huwag kayong padaya, ang masasamang kasamahan ay sumisira na magandang ugali. So bad company corrupt good moral. Alam natin ito, mga kapatid. Ang tanong dito, hindi na ba talaga tayo makikipagkaibigan sa mga hindi na o sa mga hindi pa mananampalataya? Tahasan ba natin silang iiwasan o aayawan? Kung gayon, paano natin sila madadala o maaakay sa Panginoon? Ito ang mga iilan na mga pamamaraan na maaari magkaroon tayo ng koneksyon sa mga hindi mananampalataya. Iilan lamang ito, ngunit ito ay marami pa. Ang una, siyempre, important business, meeting, or trabaho. Alam natin sa ganitong sitwasyon na talagang dominante ng ating mga nakakasalamuha, ang ating nakakasama ay talagang walang pagkakilala sa Panginoon. So hindi sila mga mananampalataya. Paano natin ito? Paano tayo sa kanila makikisalamuha? Paano natin sila i-approach kung ganito na sa dami ng ating kasama sa trabaho na tayo lang ang mananampalataya at ang ating sa paligid ay hindi mananampalataya, talagang ito ay mahirap. Ngunit sa biyaya ng Diyos, kailangan natin isaisip at kailangan natin maging seryoso na kahit na ang ating mga kinabibilangan o kasamahan ay hindi mananampalataya, kailangan nilang malaman na tayo ay nasa Panginoon. Kailangan nilang makita ang ating ilaw. Kailangan nilang malaman na tayo ay asin. Kailangan nilang makita at malaman na tayo ay tao ng Diyos at hindi na katulad sa kanila. Isa sa pinaka-challenging na trabaho ng mga mananampalataya na masasabi ko ay ito ay ang BPO industry. We all know the BPO industry ay talagang makikita natin ang mga challenges at talagang makita natin ang iba't ibang uri ng ginagawa ng mga tao doon na nagtatrabaho o ang kanilang pamumuhay. So ito ay isang matinding challenge sa isang mananampalataya na talagang nagtatrabaho o pumapasok sa ganitong industriya. Dahil alam natin na kung sino dito ang nakaranas na magtrabaho o nagtatrabaho sa BPO, we all know that work from home is talagang in demand na ngayon, pero marami pa rin ang pumapasok on-site, makakapagpatunay ang mga nagtatrabaho sa atin dito na talagang when it comes to BPO, alam natin ang buhay ng mga nagtatrabaho doon. So mahirap sa isang mananampalataya. Isa itong challenge sa isang mananampalataya. At isa ang kwento na magpapatunay at isang pasasalamat ng isang kapatid na siya mismo ay pinreserve ng Panginoon. Ay maraming taon siya na nagtrabaho dito sa BPO.
sa call center, panggabi ito, at talaga siyang nakita niya ang uri ng pamumuhay ng mga trabaho doon. Talagang nakita niya ang panunukso ay talaga namang ginagawa din ang mga katrabaho, ang pag-iinganyo, ang panghihimok, nagawin mo ito dahil ito ang masaya, ito ang masarap. Ngunit salamat dahil ang kapatid na yun ay talagang preserve ng Panginoon, na hindi siya hinayaan na siya ay maimpluwensyahan ng mga tao na yun. So ang kanyang patutuo ay naging evident sa kanyang mga trabaho, ang kanyang pagtindig, ang kanyang pagpatutuo sa Panginoon ay hindi natibag. At ito ay dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Pangalawa, pagkakawang gawa, maaari tayong tumulong, charity. Lalo na kung ito ang providensya ng Panginoon. Maaari tayong magbigay ng tulong o mag-abot ng tulong sa ating mga kaibigan o kakilala na mga hindi mananampalataya. Halimbawa dito, sa ating komunidad na kinabibilangan, meron tayong mga kapitbahay, alam natin yan. Maganda kung meron tayong kapitbahay, alam natin na bihira lang din ang isang magkakapitbahay na maraming mga mananampalataya. Karamihan talaga ng mga kapitbahay natin, hindi yan mananampalataya. Paano tayo sa kanila? So maaari nating ipadama, maaari nating ipakita ang pagkakawang gawa o ang pagtulong sa kanila, lalo na kung ito ay providensya ng Panginoon. At tayo din bilang iglesia, ang ating iglesia ay isang biyaya din na nagkakaroon tayo at nagdadaos tayo ng mga outreach program para abutin ang mula pa sa Panginoon. Sa kadahilanan na hindi tao ang malugod, kundi ang Panginoon lamang. So nagdadaos tayo ng outreach program hindi lamang upang magpakain, hindi upang magbigay ng mga gamit, kundi ang pinaka-highlight nito ay upang magbahagi ng salita ng Panginoon. At pangatlo, ito ang pinakamahalaga sa lahat, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Gaya nga ng aking nabanggit, ito ang pinakamahalaga sa lahat at ito sana ang ating asamin at ipanalangin na lumago tayo dito. Na ang nag-uudyok o motibo natin para sa koneksyon sa mga hindi mananampalataya ay para ibahagi ang salita ng Diyos at magpatotoo kay Kristo. Maraming means yan. Pwede natin yan gawin mga kapatid. Maaari tayong mag-Bible study, kaya nga blessing na nagbubukas ng pintuan ang Panginoon sa mga Bible study natin. And we need to pray na lumago pa tayo dito. Na nawa ay magamit ang iglesyang ito, lalo na ang mga kalalakihan, na manguna sa mga Bible study. We also have a funeral service na maibahagi din natin ang salita ng Diyos. Kaya kung may mga namamatay tayo o namamatayan tayo ng mga kakilala o even mga relatives natin, hindi naman yan mga mananampalataya, isang pagpapala na tayo ay tinatanong o hinihimok na maaari ba tayong mag-funeral service. Gawin natin ito. Ito ay isang malaking pagpapala na maibahagi natin ang salita ng Diyos. O kaya naman sa street preaching na ginagawa din ng ating iglesia. Ibig sabihin, evangelism ang ating dahilan para abutin at magkaroon ng koneksyon sa mga hindi mananampalataya. Bagamat hindi talaga natin maiiwasan na magkaroon ng koneksyon sa mga hindi mananampalataya, given na yan, mga kapatid. Kadikit na yan at kaibat na yan ng ating buhay na hindi talaga maiiwasan na magkaroon tayo ng connection sa mga unbeliever. Pero tandaan natin na dapat natin itong gawin na mayroong pag-iingat, karunungan at kaunawaan mula sa salita ng Diyos na hindi masasaalang-alang ang pangalan ni Kristo. So ito ang ating iniingatan, ang ating patutuo. Ang ating patutuo ay hindi atin. Ito ay patutuo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa tuwing tayo ay nakikitaan na mga hindi mananampalataya ng hindi magagandang gawi
ng hindi tamang asal, ng hindi tamang pananalita, ng hindi tamang buhay, hindi ikaw, Hari, hindi ikaw, Brother Pablo, ang nakakaladkad sa kahihiyan, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang ikatlong punto natin, mga dahilan kung bakit tayo hindi dapat makipagkaibigan sa sanlibutan o ang mga panganib nito. Uulitin lang natin na ang pakikipagkaibigan na tinutukoy dito ay ang ating close attachment, ang ating delight, ang ating joy, and ang ating fellowship sa hindi mananampalataya. Ito ang sinasabi na pakikipagkaibigan. So kung ito ang iyong ginagawa, kapatid, mag-isip tayo at nawa ay pagsisihan. Una, dahil kung ito ang ating damdamin para sa kanila, ito ay malinaw na kasalanan. Nagkakasala po tayo ng spiritual adultery. Sabi nga dyan sa ating talata, mga mangangalunya, dahil bilang tao ng Diyos na naligtas sa kanyang biyaya, tayo ay kasal sa Kanya. Meron tayong sumpaan sa Diyos, kaya naman ang ating katapatan ay sa Diyos lamang at hindi sa sanlibutan. Kalawa, maaari tayong mahulog sa isang relasyon o kasal dahil sa sobrang lapit natin sa mga hindi mananampalataya at hindi tayo naging maingat at maaari itong humantong sa imoralidad at ito ay malinaw na kasalanan sa Diyos. Sabi nga ng ikalawang Korinto, chapter 6, verse 14, 2 Corinthians chapter 6, verse 14, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya sapagkat anong pagsasama mayroon ang katuwiran at kasamaan o anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman. Mga kapatid, marami na tayong totoong kwento at kasaysayan na mga mananampalataya na naging malapit sa mga unbeliever at nalabag ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Maraming iglesia ang naiskandalo sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Karamihan ay mga kabataan, mga young professionals na hinihimok. Okay lang naman na makipagkaibigan. Yan, totoo naman, okay. Pero may hangganan ito. Ang nakakalungkot, mga mananampalataya na nakikipagrelasyon sa mga unbeliever at nahuhulog sa unequally yoking. So ingatan natin, mga kapatid, ang ating patutuo sa mga hindi mananampalataya. Dahil ang kasalanan ng laman, ang isa sa pinakamatindi natin na kalaban. Yan ang isa sa pinakamatindi natin na pakikipagdigma sa kasalanan ng laman at ito ay dapat nating seryosohin at dapat nating iwasan. At dapat tayong lumayo kung ito ay nakaamba na sa atin o tayo ay tinutuksuman. Katulad ni Joseph na paano siya tumakbo nang siya ay tutuksuhin. At ito nga ang ating pangatlo. Matutukso tayo sa kasalanan. Mahuhulog tayo sa kasalanan. Maaari tayong bumalik at manumbalik sa mundo at muli itong ibigin. Kung hindi tayo maging maingat sa pakikipagkaibigan sa mga hindi mananampalataya, kung ang buhay mo ay binibigay mo sa kanila ng lubusan, ang oras mo ay nagugugol sa kanila, maaari tayong manumbalik sa mundo at muli itong ibigin. Kung ating babalikan kanina sa unang Korinto chapter 15 verse 33, maaari tayong makurap ng kasalanan. At nangyayari po ito talaga
mga kapatid at mga kaibigan, maraming pagkakataon na nangyari na ito. Kung sasabihin mo naman, nga ligtas na ako, nasa Panginoon na ako, paano ang isang mananampalataya ay babalik pa sa mundo? Tama ito. Na kung walang tunay, tama na walang tunay na mananampalataya na babalik sa mundo. Kaya naman, ito din ang panawagan. Wala ding tunay na mananampalataya ang mayroong kasabikan sa mga hindi mananampalataya. Dahil ito ang kanyang tinalikuran patungo kay Kristo na sa kanya ay nagligtas. So kung sinasabi mo na tunay na walang babalik na mananampalataya sa mundo, totoo ito. Pero wala ding tunay na mananampalataya na ang kasabikan niya ay sa mundo at sa hindi mananampalataya. At isang katotohanan pa, bagamat tayo ay ligtas na at pinatawad sa biyaya ng Diyos, mayroon pa din tayong nananatiling kasalanan. At ito ang dapat nating bantayan at pakaingatan. Kaya tayo binibigyan ng babala at paalala ng salita ng Diyos ay upang hindi tayo mahulog sa kasalanan at mabuhay para dito. Ito ang essence kung bakit kailangan nating ulit-ulitin ang salita ng Diyos. Kung bakit mahalaga na makinig tayo ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kung bakit mahalaga na tayo ay manalangin. Kung bakit mahalaga na tayo ay magkaroon ng tunay na fellowship sa ating mga kapatiran. Dahil ito ay magpapaalala sa atin at magpapatibay sa atin na tayo ay umiwas sa kasalanan. Naiwaksi natin ang kasalanan. Na bagamat mayroong pang nananatiling kasalanan, we still have remaining sin sa ating mga puso. Ito ay ating iwaksi. Ito ay ating labanan sa biyaya ng Diyos. Kung tunay tayong na kay Kristo, ating iwawaksi ang makalaman at makamundong pagnanasa at susundin at magpapasakop sa salita ng Diyos at magagawa lamang natin ito sa biyaya ng Diyos. Kung umiiwas tayo sa may mga karamdaman o malalang sakit para tayo ay hindi mahawa, lalong-lalo na ito, nangyari ito nung pandemic. Talagang ang mga tao very allergy o may mga parang allergic sila sa isa't isa na maglapit dahil baka mahawa. Tinatawagan din naman tayo, mga kapatid, mga mananampalataya, na umiwas din tayo sa sanlibutan upang hindi tayo mahawa. Diba? Dahil tunay na nakakahawa ang kasalanan. At ito ang dapat nating iwasan. Diba? Para sa ating ilang praktikal na mga bagay, para sa ating application, para sa mga mananampalataya, ay maganda ito mga katanungan. Para sa ating mga kapatid, ang ating bang kasabikan, o ang ating bang kagalakan, o ang ating bang pag-ibig, ay una sa mga kaibigan natin na hindi mananampalataya. O ang ating bang kasabikan, kagalakan at pag-ibig, ay unang-una, mahalaga, na sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo. At pangalawa, sa ating mga kapatid, sa pananampalataya. Ito dapat ang ating asal. Ito dapat ang ating damdamin. Ito dapat ang ating pag-iisip. Na ang ating kasabikan, ang ating kagalakan, at ang ating pag-ibig ay unang-una sa Panginoong Hesukristo at pangalawa sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ito ay patunay lamang na tayo'y tunay na binago ng Diyos
at binabago pa unti-unti hanggang maiharap tayo sa Kanya na walang bahid at dungis. Kung unang-una ang ating tagalakan, ang ating kasabikan at pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, alam natin na ito ay naibabahagi natin at naipadadama sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ito ay ating naipararanas sa kanila. Maging paalala sa atin at ating tandaan na ang koneksyon at relasyon sa mga hindi mananampalataya ay sa espeto ng pag-iibanghelyo ang madala at maakay sila sa paanan ni Kristo bilang Diyos na tanging tagapagligtas lamang. Matthew chapter 5 verse 16. Paliwanagin ninyo nang gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at duwalhitiin nila ang inyong Ama na nasa langit. So tayo ang makaimpluwensya, tayo ang makadala sa mga hindi pa mananampalataya sa paanan ng Diyos at hindi sila ang makaimpluwensya sa atin. Hindi lamang ito limitado sa mga itong koneksyon at relasyon na ito sa mga kaibigan natin na katrabaho natin, kapitbahay natin, o nakakasalamuha natin. Ito din ay paalala din sa ating mga kamag-anak, sa ating mga mahal sa buhay. Alam natin na hindi rin sila nakakakilala sa Panginoon. At gaya nga ng mensahe kaninang umaga, kailangan din na ibahagi natin ang ebanghelyo sa kanila. At even sa ating din mga kamag-anak na wala pa sa ating Panginoon, kailangan din na mapalalahanan tayo. Kahit sabihin natin na pinsan ko yan, kapatid ko yan, magulang ko yan, wala yan sa Panginoon. Kung ang kagalakan mo din ay nasa kanila. Kung ang iyong sabikan, ang iyong pag-ibig ay mas matimbang sa kanila na wala pa sa Panginoon at hindi sa Panginoong Jesucristo at sa iyong mga kapatiran, pumapasok pa rin yan. Nakaaway ka ng Diyos. Hindi yan mananampalataya kahit sabihin mo pa yan na kamag-anak mo. Timbangin mo at dapat na maging mas matimbang ang Panginoong Jesucristo at ang iyong kapatiran. Ang kayong relasyon at ang iyong koneksyon, maging sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga mahal sa buhay, ay dapat pa rin sa paraan ng pag-iibanghelyo na maipahayag ang salita ng Panginoong Jesucristo, sila ay maakay sa Panginoon at hindi ikaw ang kanilang maakay. Manindigan ka, kapatid. Para naman sa hindi pa mananampalataya, kung mayroong isang tao na kumain at uminom kasama ang mga makasalanan at hindi siya nadala ng kasalanan at nagkasala, walang iba kung hindi si Kristo. Sapagkat siya ay Diyos na nagpapatawad at naglilinis ng mga kasalanan. Siya ay Diyos na nagbibigay kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan. Naisin mo sana, kaibigan, na maging kaibigan si Kristo at hindi manatiling kaaway. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, talikuran mo ang sanlibutang ito na siyo ay umaakay upang hindi mo makita ang liwanag at biyaya na dala ni Kristo. Manampalataya ka sa kasapatan ng kanyang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo at kung magkagayon, ituturing kanyang kaibigan na mayroong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Si Kristo ay tapat na kaibigan, ngunit mapanganib at masamang kaaway. Tatapusin ko ito sa pagbabasa ng Aklat ni Juan, Kabanata
15, talata 12 hanggang 15. John chapter 15, verse 12 hanggang 15. Ito ang sabi. Ito ang aking utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon, ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay pinapaalam ko sa inyo. Ito sana ang maging bunga ng iyong pakikinig na sa mensaheng ito, kaibigan, na asamin mo na maging kaibigan si Kristo at hindi mo Diyos na siyang hahatol sa iyo. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, tunay na mabiyaya ka na Diyos dahil hindi mo kami hinayaan at hindi mo kami pinanatili na iyong kaaway. Na nung una pa lang na nahulog kami sa kasalanan, ang aming mga magulang ay talagang turing mo na kaming kaaway. Ngunit ikaw may biyaya na ipinagkaloob para sa kaligtasan at kapatawaran ng iyong mga tao. Ito ang aming Panginoong Jesucristo. Salamat na dati mo kaming kaaway, ngunit sa biyaya mo, kami ay iyong naging kaibigan. Kami ay naging mananampalataya, naging tagasunod ng aming Panginoong Jesucristo. Dahil ito sa iyong biyaya, dahil ito sa iyong kapangyarihan, hindi ito dahil sa amin. Walang sino man ang maaaring lumapit sa aming Panginoong Jesucristo maliban na hipuin niya ang puso nito, kumilos ang banal na Espiritu, nadalhin siya sa paanan nito. Kaya dalangin namin sa mensaheng ito ay magkaroon ito ng paalala sa aming mga bisita na naririto, na maaaring sinasabi nila o nakikita nila na hindi sila kaaway ng Diyos. Ngunit kaaway ng Diyos ang wala sa kanyang pagkakakilala. Kaaway ng Diyos ang walang pagsisisi sa kasalanan. Kaaway ng Diyos ang rebelde sa Kanya. Kaaway ng Diyos ang taong patuloy at namumuhay sa kasalanan. Ngunit ito ang ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. Pinapakita ang aming kalagayan, ang masamang kalagayan ng aming puso, ang aming kasalanan. Ngunit hindi ito natatapos dito. Ipinapakita ang sagot. Ipinapakita ang magandang balita na mayroong kapatawaran at kaligtasan sa aming Panginoong Jesucristo. Nawa ito ay tamasahin ng mga wala pang pagkakilala sa inyo sa mga oras na ito. At kami rin bilang iyong mga iniligtas, bilang iyong mga kaibigan, nawa ay mas lalong yumabong, mas lalong mag-alab ang aming pag-ibig sa inyo, aming Panginoong Jesucristo. Unang-una at higit sa lahat, upang sa ganoon ito ay dumaloy at maiparanas namin sa aming mga kapatiran at sa aming iglesia na iyong minamahal. Maraming salamat po sa mensahe ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.